Muli po, magandang gabi po sa atin pong lahat. Maaari na po nating simulan ang ating pong online Bible study sa pamamagitan po ng mga pag-aawitan. Maaari po na siguro po ay dadagdagan na lamang po natin ang mga pag-aawitan po natin sa mga kapatid po na wala pa po dito po sa ating pong Google Meet. At sa ating pong screen po ay awitin po natin sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin a blessed assurance, mapalad na kasiguruhan. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler.
Jesus ang aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya pupurihin. Ako'y lubusang pasasabog sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahinalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masagana pagmamahal. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Purihin po ang Diyos sa atin pong mga inawit at sa atin pong pagpapatuloy po ay tayo po ay mananalangin. Pangunahan po ni Brother Anthony ang ating pong opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mabiyayang oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Muli po naming mapapag-aralan ang inyong pong mga salita. Maraming salamat po sa biyaya po ng gabing ito, sa bawat isa po sa amin na nakibahagi, nakadalo. Ang hinihiling po namin, Ama, ay pagbuklurin niyo po ang mga puso't isipan namin sa pakikinig po ng inyong pong mga salita. At humihingi rin po kami ng kapatawaran sa anumang pong kasalanan na mayroon po kami, mga kahinaan at mga pagkukulang po, ay nawa po'y wala pong maging hadlang sa oras pong ito habang kami po ay nag-aaral ng inyong pong mga salita. Nawa ipagpalain niyo po lalong-lalo na ang inyong pong anak na gagamitin sa pagtuturo. Kayo po ang magkalob sa kanya ng katalinuhan pong nagbubuhat sa inyo. Samahan niyo po siya sa banal na espiritu po. Dahil sa gayon ay maihayag niya po ang inyong pong mensahe sa bawat isa po sa amin. I-bless niyo rin po, Ama, ang bawat isang nakikinig at bawat makakapakinig po sa aming pong Facebook.
Maraming salamat po, Ama, at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong oras pong ito at ito po yung aming samutiling. Laki po ang aming pong papasalamat sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ay mabiyayang gabi po sa atin pong lahat at nasa dako na po tayo ng atin pong pag-aaral po, kaya ihanda na po natin po ang ating pong mga Biblia, mga notes, at higit po ang ating pong mga puso't kaisipan po. Para po sa ating pong series lesson sa unang sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Bibigay ko na po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Salamat Brother Norman at magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng unang Timoteo. At tayo po ay nasa mga huling bahagi na po ng chapter 6 ng last chapter na po ito sa ating pong pag-aaral. Pero hindi muna po siguro natin pag-aaralan lahat sapagkat ito po ay napakaraming mga topic po dito sa chapter 6. Pero gusto ko pong talakayin muna po sa atin yung simula verse 1 hanggang verse 10 po. At marahil po, babasahin ko muna po. Sabi po rito sa chapter 6, ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. At ang mga may Panginoong nagsisampalataya ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus, paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisisampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatwid baga ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng kinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Verse 10, kahuli-hulihan po. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pagpalain po ng Diyos kanyang mga salita at hihingi ko po na manalangin po tayong muli at patuloy na hingin po ang patnubay at pagnunguna po ng Panginoon po sa atin sa pamagitan po ng kanyang Espiritu Santo. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po at malaya po kami na makapag-aral sa iyong mga salita at ang aming pong panalangin nawa po ay tulungan mo kami na mabuksan ang aming puso, ang aming kaisipan at maliwanagan kami mula sa iyong mga salita at ito ay maging bahagi sa aming pamumuhay, sa aming mga pagpili, sa aming mga pagpapasya, sa aming pananalita, sa aming mga gawa. Nang sa ganun po ay may pagpatuloy po namin na mabigyan po ng
katibayan ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang oras na ito. Pagpalain mo rin po ang mga kapatiran, bagamat kami ay magkakalayo, nasa kanya-kanyang tahanan, naway patuloy naming maranasan ang paggawa at pagkilos ng Espiritu Santo sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Ang lahat po ng ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Bagamat ang mga bagay po na binasa natin, ito ay mayroong iba't iba na mga sabihin natin instruction ni Apostol Pablo, pero kung atin po itong ninilay-nilayin at pag-aaralan talaga ng in detail, katunayan may kinalaman po ito sa mga teaching. Sapagkat alam natin na from the very beginning, ang sulat ni Pablo ay binibigyan niya ng diin ang mga tamang katuruan. Katulad dito po sa mga unang pag-aaral natin, napakahalaga na makita natin na ang binibigyan diin ni Apostol Pablo ay ang mga tamang katuruan. Katunayan dito po sa verse 1 and 2, bagamat ito po ay naka-address sa mga servants o mga alipin. Sabi po, ang lahat ng mga alipin, kasi may mga different types of servant. Merong mga servant, bondservant, at mga iba pa po. Katunayan, ayon sa biblical background po ng aklat ng Timoteo, sa panahon po na naisulat ito ni Apostol Pablo, napakalaking porsyento po ng mga servant, mga alipin na naninirahan, hindi lamang sa Roma, kundi sa lahat ng kapuluan. Marami ang mga slave o alipin. Although sa English ginamit yung servant, yung diakonos, pero in a real, yung tinutukoy po ni Pablo rito ay hindi po yung mga servants sa church, kundi yung servant o mga alipin sa mga palasyo, sa mga tahanan. At yun po yung uri ng kanilang kalagayan. At marami raw po na mga naligtas na mga servant. Kaya minabuti ni Apostol Pablo na talakayin sa mga uling bahagi ng kanyang sulat ang bagay na ito, yung relationship between servant and yung pong kanyang master. Sapagkat ito po ang pinaka-bottom line po nito, yung good terms and relationship, attitude ng mga servant ay para din po sa mga katotohanan o sabihin natin sa mga doctrines. Kaya sa English sabi niya sa chapter 6 verse 1, let as many servants as are under the yoke count their own master worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemy. Kaya isa po itong mahalaga na katotohanan dito sa ating pag-aaral na napakahalaga po nung pakikitungo noong mga alipin o yung mga employee o yung mga nakikipagtrabaho sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Sapagkat nakasalalay din po dito yung pong paggalang, pagrespeto sa ating pananampalataya at sa ating mga katuruan. Kaya it is very related, although the instruction, the encouragement is addressed sa mga servant, pero yung pinaka-purpose, objective is about sa right doctrines. Kasi po sabi nga maging sa Roma po,
Kapitulo 2, makikita po natin, minsan nalalapastangan po yung ating pananampalataya, yung katuruan ng Diyos, dahil din po sa mga pakikitungo natin o sa ating pong mga attitude towards others, lalo na sa mga unbeliever. Although ito ay nakapatungkol sa mga nakikipagtrabaho. Sabi po sa verse 24 ng chapter 2, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Although ito po ay tinukoy ni Pablo rito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, etc. At malaki po na malaking bagay po yung ating, yung lalo na po yung mga alipin, yung mga nakikipagtrabaho. Tulad po ng aking nasabi, napakalaki raw po ng porsyento ng mga servant during that time. At maraming mga servant ang nasisave. At mahalaga na makitungo sila ng maayos, lalong-lalo na doon sa mga master po nila o katrabaho po nila. Sabi, let as many servants as under the yoke count their own masters worthy of all honor. Karapat dapat sa buong kapurihan. Kaya ito po ay dito sa ating pong tinatalakay, mahalaga po na ang isang mananampalataya na nakikipagtrabaho ay mayroon siyang ganitong attitude o sabihin natin na katangian para alang-alang sa mga katuruan. Dahil kung hindi, yung ating magiging attitude is against sa mga master o sa mga kung saan tayo nakikipagtrabaho. Ito ay tuwiran na pagsira, pagwasa, pagbibigay ng kadahilanan para hindi bigyan ng respeto ang ating pananampalataya at lalo na ang mga katuruan. Bagkus ito'y malalapastangan. Kaya napakalaga noong working relationship. Yung pagbibigay ng, ginamit dito, yung worthy of all honor. Ibig sabihin, maging tapat sa pakikipagtrabaho, maging tapat sa pakikitungo. Hindi yung sinasabi nga sa Epeso, tingnan po natin. Sa Epeso kasi, may pinag-aralan tayo no, kung natatandaan natin na magaling lang yung nakikipagtrabaho pagka nakaharap yung kanilang pinagtatrabahuan. Subalit pagtalikod nito, iba na yung kanilang attitude towards sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Makikita po natin dito sa Epeso, Kapitulo 6, verse 5. Sabi po rito, mga alipin, yun din po yung servant dito, sabi niya, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi, verse 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maliwanag na ang hindi lamang nakakaproteksyon po ito sa ngalan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, hindi lang nakakaproteksyon po ito sa ating pananampalataya, sa ating mga doktrina, sa ating mga katuruan, kundi ito'y nakalulukod sa Panginoong Diyos. At yan ay isa pong bagay na
both sa mga churches ay sinabihan ni Apostol Pablo. At sa verse 2, ang sabi naman po rito, at ang mga may Panginoong nagsisampalataya. Although yung kanina, mga unbeliever po yun, no? Baka sakali, ma-win natin sila through yung ating attitude, yung ating faithfulness, yung ating, yung nagtatrabaho talaga tayo ng tapat, katotohanan, hindi yung pakitang tao, sabi rito, na ginagawa natin yun para nakalulugod sa Panginoon Diyos at alang-alang sa maproteksyonan natin ang pangalan ng Panginoong Diyos, ginagawa natin yon doon sa mga unbelieving master. Pero dito sa verse 2, ito ay tumatalakay naman sa mga believing master o sa mga mananampalataya na pinagtatrabahuan natin. Sabi niya, at ang may mga Panginoong nagsisisampalataya ay huwag mayamot sa kanila. Sapagkat sila pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Iyon ang bilin ni Pablo. No, parang sasabihin niya, huwag mong kakalimutan ito. Ibahagi mo ito, ituro mo ito, iaral mo ito. At ito ay may kinalaman doon sa mga master, servant, and master na believer. Both sila believer. Kasi po may mga pangyayari according sa background ng ating teksto na may mga slave o may mga nakikipagtrabaho na dahil ang kanilang pinagtatrabahuan o sabihin nating master ay mga believer, ina-abuse nila. Tinitake advantage po nila yung mga believers na master po nila. At yun ay hindi po maganda. At katunayan, binigay ni Pablo, kung titingnan natin, yung mga reason. Yung mga reason bakit kailangan ng isang nakikipagtrabaho sa isang Kristiyano ay mas lalong higit na kapurihan ang kanilang ibigay at maglingkod ng tapat at kilalanin sila ng may katapatan ng kanilang kalooban, binigay ni Pablo yung mga reason. Una, sabi niya, sapagkat, sabi niya, at ang mga may Panginoong nagsisampalataya ay huwag mayamot sa kanila. And they that have believing master, let them not despise them. Why? Sapagkat sila'y pawang magkakapatid. The first reason is, kayo ay parehas na believer. Kayo ay parehas na anak ng Diyos. Kaya nakakalungkot sa isang believer na wala siyang respect o pakunwari ang kanyang pakikitungo sa kanyang kung saan siya nagtatrabaho, sa kanyang sabi nga ng salita ng Diyos ay ang church ay like na isang body. Kaya maganda, ito yung unang dahilan. Sapagkat sila ay brothers o sila ay anak ng Diyos. Sila ay magkapatid sa pananampalataya. Kumbaga, kung nagbibigay ka man ng favor sa mga unbeliever, mas bigyan natin ng favor yung mga believers dahil sila ay mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi rin ni Pablo, pagsigawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyong mga kasangbahay sa pananampalataya. Yun yung first reason. Yun yung unang dahilan. Bakit ang isang servant na mayroong master na believer ay maging
magbigay siya ng karapat-dapat na at buong kapurihan at tapat na pagtatrabaho at pag-uugali na mainam sa mga kanyang katrabahong mga nagsisisampalataya. Second reason, sabi rito, sabi niya, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti sapagkat nagsisisampalataya at mga minamahal. They are beloved. Alam niyo, yun ang napakaganda po sa ating position in Christ. We are beloved. Hindi po ba ang ating Panginoon noong siya ay mabautismuhan, sabi ng ating Ama doon sa langit, sapagkat yung presensya ng Panginoon, ang Holy Spirit, tas yung boses na galing sa taas, sabi ng ating Panginoon, ng Ama doon sa langit, this is my beloved Son. At ang napakaganda po sa ating pananampalataya kay Kristo, simula nung tinanggap natin siya, tayo rin ay minamahal. Kaya sabi niya rito, pinaglingkuran nila, sapagkat nagsisisampalataya at mga minamahal. To them service because they are faithful and beloved. At isa pong katotohanan yon na ang bawat mananampalataya, tayo po ay tunay na mahal ng Diyos. Napakahalaga na makita both yung master and in fairness doon sa mga servant. Dapat ang master ganun din ang treatment niya. Mahalin niya sapagkat sila'y magkapatid. At pangatlo, maliwanag din na ang sabi nga dito sa English, dito sa verse 2, sabi niya, and they that have believing master, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. This thing which I exhort to you. Number 3, kailangan ng tinatawag na smooth relationship between master and servant. Ang third reason ay kapakinabangan nila parehas. Yung kanilang ginagawa para sa Panginoon. Both master and slave benefit for obedience. Ano yung mga benepisyo? Smooth relationship. Blessing ng Panginoong Diyos. And both na ito ay napapakinabangan. Kaya yon yung mga reason ni Paul. Pinapaalalanan niya yung mga servant, yung mga nakikipagtrabaho ng panahon na yon. At yan din ang gusto ng Panginoon sa atin. Sapagkat dapat po itong, sabi niya, iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kaya yung pong tinuturo dito, yung sulat ni Paul, kung titingnan natin, is about sa yung workplace, pero it is a matter of teaching and doctrines. Kasi kung tayo ay hindi magiging mabuting nakikipagtrabaho at tayo ay sabihin natin na hindi mabuti yung pakikitungo, panlabas yung pakikitungo natin, ang Panginoon alam niya yon. At yon ay hindi nakalulugod sa Panginoon. At yon ay lumalapastangan sa pangalan ng Diyos at sa aral ng Diyos, sa katuruan, sa mga doktrina. Kaya it is a matter of doctrine. Kaya yung verse 3, it is related. Yung verse 3 to 10 is related about sa mga pagtuturo. Kaya dito tinalakay din ni Pablo yung pagdadala ng maling aral. Sabi niya, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral
at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo walang nalalamang anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanigilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Kaya yung itinuloy ni Pablo yung kanyang instruction and then tinuloy niya sa pagbibigay ng warning regarding dito sa mga nagdadala ng maling aral, false teacher, false teaching. At dito sa 1 Timothy, kasi alam nyo yung wrong teaching is a serious matter po sa church yan. Yan ang makikita natin dito sa aklat ng Timoteo. Katunayan sa unang Timoteo chapter 1 verse 3 ay tinalakay na agad ni Apostol Pablo sapagkat yan po ang pinakalayunin ng sulat ni Pablo ay paalalahanan si Timoteo na maging aware, mapagmatsyag, open ear, na tinitignan yung mga as an overseer. Isa po ito sa mga tinitignan dapat ng isang leader, yung mga maling aral. Kaya ang sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, sabi niya, kung paanong ipinamamanik ko sa inyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaparoon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Kaya po, katulad ng aking sinabi, ito po ay isang warning at tila ang false teaching is a serious matter sa loob ng church. Para po kasing, alam nyo, ang salita ng Diyos, sinalintulad siya, isa sa mga paghahalintulad po sa salita ng Diyos. Yung kanyang metaphor is food. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Isipin mo kung makakain ka ng kahit na konting lason. Kasi parang yun po, yung categories o inihalintulad ang mga maling turo. Kaya dapat ang bilang lingkod ng Panginoon tulad ni Timoteo ay maging matyaga siya, maging mapakinig siya. Siguro una, siya ay matuto sa mga turo ng Panginoon para malaman niya yung mga maling turo. Katunayan dito sa chapter 4 ay binigay niya yung mga talagang mabibigat na nagdadala ng maling turo. Dapat yan ay nire-refute o yan ay sinasala o sinasabi na sabi niya sa 4:1, ngunit ayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Although dito ay binigyan din ni Pablo yung mga tinatawag na talagang dangerous teaching. Kasi sa ayaw natin sa gusto, ang kaaway ay gagawa. Hindi lang yung sa labas. Katunayan, yung mga nasa loob, sabi ni Apostol Pablo rin. No? Kaya nga, napakahalaga na sabi ni Pablo noong related dito sa kung saan naglilingkod si Timoteo sa Epeso, doon sa Gawa, chapter 20, ito yung ang bilin ni ni Pablo po rito ay napakahalaga. Ang sabi niya doon simula sa verse 28,
to 32, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, overseer. Ito rin po yung elders, no? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon na hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluwa. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo, number 1, sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Ito yung kahalagaan po ng lalo na po sa mga nangunguna tulad ni Timoteo ng pag-aaral at ng pagbabantay sa sarili para wag mahulog sa tukso ng dyablo. Sapagkat alam ni Pablo na darating ang mga panahon na madaling makapasok ang maling aral dahil lang sa mga yun nga yung pag-aambisyon na magkaroon sila ng mga followers at ang gagawin niyan ay maninira, sisirain. Wala silang ibang ituturo kundi yung paninira, hindi na biblical. At yan yung binabanggit ni Pablo sa bagay na ito. At binigyan niya rin ng tanda, ng palatandaan, yung mga nagnanasa na magpasok ng maling katuruan sa loob ng iglesia. Una, sabi niya, siguro tingnan natin, sabi niya, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling. Isa to, nagtuturo ng iba kaysa sa mga turo ng Panginoon, turo ng mga apostol, yung mga tinatawag na sound teaching, biblical teaching. At alam natin na ang isa sa mga tanda ng sound teaching is grounded by the gospel. Hindi yung good works, hindi yung gawin mo to, gawin mo yon. Dapat maging ganito ka, maging ganun ka. Kung minsan, yun yung mga bagay na masasabi natin nagtuturo ng iba. Sinabi rin ni Pablo yan sa Galatia. Sabi niya, isang mark yan ng nagdadala ng maling turo. Yung parang dinadala ka sa good works. Sabi ni Pablo sa verse 8, sabi niya, datapwat kaymat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Yung iba. Kaya napakahalaga po na pinag-aaralan natin yung mga epistles sapagkat napakarami pong mga katuruan na aral mula kila Pablo, mula kila Pedro, na galing sa Panginoon sapagkat sila yung first hands na nakarinig ng mga bagay na yan. At napakahalaga po na pinag-aaralan natin yan. Kaya nga po, pinagsisikapan natin na makita ang mga katotohanan ng aral na yan. Para hindi tayo maiba. Kaya very danger po sa panahon natin ngayon yung pagdampot ng mga aral galing sa internet. Sa unang tingin, maganda, pero sometimes it leads to good works at sometimes ito ay iba
kaysa sa itinuturo ng Panginoon. At ang sabi rito, isang palatandaan pa, no, yung parang siguro tingnan natin dito o parang siguro isang talata pa dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Siguro bilang ating supporting verse dito sa nagtuturo ng iba, no? Dito sa verse 13 sabi niya, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Kung titingnan natin yung salitang hold fast the form of sound words. Kaya alam niyo mahalaga rin na yung mga napapag-aralan po natin ay hangga't maaari kung nakakapag-notes tayo at nire-review natin, nang sa ganon ay natatanim sa atin at nang sa ganon ay nagiging grounded tayo sa mga katuroang ito. At yung tinutukoy dito ni Pablo na ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig. At ito yung nanakay Kristo Jesus. Ito yung sound teaching. It is centered in Christ, not in us. Not what we do. It is centered in Christ. At isa pa na dito kaya yun yung unang palatandaan na may mali, no? Yung false teacher or false teaching, iba. Hindi po siya kamukha ng itinuturo ng Panginoon na nakasentro sa Panginoon o itinuturo ng mga apostol na nakasentro sa Panginoon. Hindi nakasentro sa ating sarili. Kaya hindi tayo do's and don'ts. Kapag ganun po ang mga aral, ito po ang sabi niya, pangalawa po na tanda, ito po yung akala niya magaling siya magturo pero wala naman siyang alam. Sabi po rito sa verse 4, no? Ang gayon ay palalo. He is proud. Parang ang galing, parang bang tingin niya ang galing-galing niyang magturo. Pero ang totoo sabi rito, wala namang nalalamang anuman. Meaning, his lack of knowledge sa mga doctrines, his lack of knowledge sa mga teaching ng Panginoon. Pero pagka nagtuturo siya, parang tingin niya na marami na siyang alam, na kumbaga parang pinapakita niya na marami siyang alam, pero sa totoo, wala siyang nalalaman. Kaya nga ang mga tinuturo niya, yung mga good works. Although yung doting rito, ginamit, yung salitang doting, ito yung sa 1 Timothy chapter 6 verse 4, sa English ginamit yung doting, sakit. Sabi niya, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo. Actually, yung sakit dito, yung ginamit dito, yung word, ito yung tinatawag na morbid desire. Parang mayroon siya lang na pagnanais na parang to become leaders of the church. Ito yung mga may sakit, sabi niya, mga usapan. At dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, sabi niya, ni wag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanik ko ngayon. Yung mga minsan ang nangyayari, ito ay nagko-cause lang ng division, nagko-cause lang ng hatred, nagko-cause lang ng iba-iba dito po ayon dito sa mga
mga bagay na yung mga ganon na nagtuturo na parang own knowledge, tinatawag po natin yan minsan na head knowledge. Hindi siya according talaga sa mga teaching, yung gospel. Although ang gospel po kasi ay ito po yung kahit na hindi mo ituro yung gawin mo ito, gawin mo yan. Pagka ang ebanghelyo ay naging malinaw po sa isang mananampalataya, kapag ka nakita ng isang tao ang kagandang loob ng Panginoong Diyos at yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, kahit hindi mo ituro yan. At ang Espiritu Santo, pagka kumilos sa kanya, nag-grow siya spiritually. Sapagkat yun ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya yung sa verse 5, ito yung mga tanda, no, ng isang, kasi alam nyo pagka yung talagang katuruan na i-expound natin, na ipipresent natin, ang puso ng isang mananampalataya ay yung tinatawag na parang nagliliyab, no? Katulad noong mga alagad nung kinakausap sila doon sa Emmaus, di ba? Sila'y nahina, sila'y nanlulumo dahil sa mga bagay na nangyari, parang backslider sila, pero nung kinakausap sila ng Panginoon, nung pinapaalala ng Panginoong Jesus ang mga salita nakapatungkol sa kanya, na nakasentro sa kanya. Ang sabi ron, yung mga damdamin nila ay na-encourage, yung burning heart. Kaya po, kung titingnan natin, itong pinag-aaralan po natin ay may kinalaman talaga po sa mga puro. At napakahalaga sa ating iglesia, sa lahat po ng mga gustong paggamit sa Panginoong Diyos, ay titignan natin, pakikinggan natin. Alam niyo, ang nagiging problema raw po ngayon sa mga churches, yung mga leaders, hindi na nila, inaayaan na lang nila. Yun po yung isang weakness ng isang leadership. Kapag ka ito'y kinompromise mo na. Kasi ang gusto mo na lang is ma-maintain mo yung, okay, hindi ko na i-correct ito. Kasi ang correction is hurting talaga po. But ang correction ay nakakabuti. It is a curing process. Makikure. Pero pagka pinabayaan, masisira talaga ang iglesia. At kakalat yan, parang ano po yan, bakterya, parang malalang bakterya nakakalat at sisirain ang buong katawan ang iglesia. Kaya bilang mga leader tulad ni Timoteo, ito ang paalaala ni Apostol Pablo sa kanya. At dito sa mga huling bahagi, binanggit din ni Pablo yung motibo, magiging motibo. Hindi lamang yung turo, kundi yung motibo ng pagtuturo. Ang sabi niya kasi dito sa verse 5, sabi niya, nagsipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. O dito sa English sabi niya, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself, sabi ni Pablo. Yung motive is very important. Yung iba po kasi, sometimes not only financial gain, no? Sometimes yung motive ng iba is yun nga yung sabihin natin political gain. Para lang siya ay kilalanin, kahit wala naman siyang ginagawa. Yun ang mga dangerous sa church. Kaya yun nagsisimula yung motive. Kaya minahalaga ni Pablo
even siya, no? Even Apostol Paul po. Sabi nga niya sa First Corinthians 9, basahin natin yung 15 to 19. Bagamat mayroon siyang karapatan, no, sa bagay na pero hindi niya ginrab yung opportunity na yon for the sake of the gospel. Sabi niya sa 1 Corinthians 9, dito sa verse 15 to 19, sabi niya, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ni numan ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting pala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad upang wag kong gamitin lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Sapagkat bagamat ako'y malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makaikayat ng lalong marami. Dito sa pananalita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, maliwanag na si Apostol Pablo ay nireject niya yung support ng mga taga-Korinto. For the sake na wala silang maisumbat sa kanya, for the sake na hindi mahadlangan ang ebanghelyo sa kanila. At yan yung sinasabi ni Pablo dito sa pinag-aaralan natin sa Timoteo. Napakahalaga ng motive. And I believe when your motive in sharing gospel and teaching the word of God, it becomes fruitful. Sapagkat pinagpapala ng Panginoon ang mga naglilingkod ng tapat. Kaya binigay din ni Pablo yung danger ng yung nakatingin ka sa fame, sa gain, sa pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos. Maliwanag yan na nakikita natin dito sa verse 6. Sabi niya, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. At nagbigay din si Pablo ng 4 na katotohanan regarding sa pagiging paghahangad dahil sa ating pananampalataya. Paghahangad sa pinansyal, paghahangad sa fame, o as a leader, parang hinahangad mo lang yung bagay na yon. Pero more on ito ay sa wealth. Maliwanag na dito sa verse 6, wealth does not bring contentment. Sabi niya, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yun yung una na binibigyan niya. Kaya doon sa Filipos chapter 4, verse 11, sinulat din po ni Apostol Pablo, sabi niya, chapter 4, verse 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Alam niyo, yung contentment po kasi, sabi ko nga sa isang message ko noon, ang contentment, you cannot earn contentment. But you must learn. Kasi
paano mo matututunan na makontento? Sa oras na ikaw ay naglingkod ng may buong katapatan, makikita mo ang kamay ng Panginoon na hindi magmamaliw sa iyo. Yung principle of Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagka natutunan mo yon na ang kamay ng Panginoon na nagsabi, I can supply all your needs according to His riches and to His glory. Kapag ka sa iyong paglilingkod, bagamat iniwan mo ang maraming bagay sa buhay mo, kaya makikita mo yon at matututo ka ron. Yun yung contentment. You cannot earn, but you cannot learn. Kapag ka naranasan mo na ang kamay ng Diyos na nagkakaloob, nagpo-provide sa iyong mga pangangailangan. Sabi ko nga, kanina nakakwentuhan ko si Nico, sabi ko, isa sa mga nabanggit ko sa kanya, sabi ko, sa paglilingkod ko, sabi ko, dahil na pag-usapan namin yung paglilingkod, sabi niya, lalayo po ng mga pinupuntahan, ganon. Sabi niya, paano po yan? Malaki na ang presyo ng gasolina. Sabi ko, hindi ko pinoproblema yon. Problema na ng Panginoon yon. Kasi ang pangako niya, go ye into all nations and preach the gospel, and I be with you. Sabi niya. Siya nang bahala ron, sabi ko, hindi ko na problema yon. Basta gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin. Kung ano yung gusto ng Panginoon na dapat kong gawin. At kapag ka naranasan mo na yon, makikita mo, magiging kontento ka sa iyong buhay. Kaya, second, dito sa verse 7, sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Although, kinot din ito ni Job, no? Parang naked. Akong dumating dito, naked din akong alis doon sa Job 1:21. Ibig sabihin, wealth is not lasting. Minsan ang kayamanan, hindi naman talaga. Sabi nga, yung bagay na nakikita, pansamantala lang, minsan yan nauubos at maaaring mawala. Kaya nga yung nangyayari ngayon, hindi natin mapanghahawakan yan. At napakaganda na basic lang yung kailangan natin at ang Panginoon ay hindi siya magkukulang dito. Sabi niya, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Kaya basic lang yung hangarin natin. Ang sabi ko, basta nakakumakain tayo. At yan naman yung nararapat sa atin. At ang Panginoong Diyos, sa tingin ko, hindi po siya magkukulang sa bagay na yan. Sapagkat nag-warning din si Pablo dito sa talat 9 and 10 na yung pagnanasa sa kayamanan, yan ay nagdadala sa atin sa kasalanan. Sabi niya, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yung desire for wealth is lead to sin, dangerous, and kahit na makamtan mo yon, hindi ka magiging masaya. It leads to, sabi niya rito, sorrows. Sapagkat si Pablo rin, pinaalala niya rin una bago ito, na ang mga naglilingkod, o sabi sa 1 Timothy 5:17-18, dito na ako siguro magwawakas ito sa ating pag-aaral, although alam ko napahaba na, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti
ay ariing may karapatan sa ibayong kapurian, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busol ang baka pagka gumigiit, at nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Mga kapatid, kung ang Diyos ang siyang pinaglilingkuran mo, you are certainly worthy of His hire. Sabi nga, if you work for God, God will bless you and God will provide you. Kaya doon sa John chapter 10, yung Good Shepherd, although ang Good Shepherd ay ang ating Panginoong Yesus, at ang sabi rito sa John chapter 10, verse 11 to 14, yung mark ng Good Shepherd, yung tamang, totoong naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, dito sa John chapter 10, 11 to 14, sabi niya, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at ipinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Mga kapatid, ang tunay po na naglilingkod sa Panginoon ay hindi tumitingin kung ano yung tatanggapin niya, yun yung hiring shepherd, kundi kung ano yung maibibigay niya sa Panginoon. Kaya nawa ay tunay na ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, aral sa mga salita ng Diyos, bantayan ang ating iglesia, at huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot na gawin ang mga bagay na ipinagbilin ni Pablo kay Timoteo, sapagkat ito rin ang bilin ng Panginoon sa atin. Bantayan natin ang ating iglesia. Hindi lang, no? Bawat isa, from sa mga men's, women's, youth, even doon sa mga servant, mga alipin, yun yung pinaka-lowest classification ng mga believers during that time. Ang lahat ng yan ay kailangan natin na matutunan ng mga bagay na yan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya po, nawa ay pinagpala po tayo dito po sa ating pag-aaral sa mga huling bahagi ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa oras na kaloob mo po sa amin. Nawa po ang mga bagay na natutunan namin na hindi lamang po namin narinig, kundi po ito ay tumimo sa puso, sa aming isip, nang sa ganon ay maging bahagi po ng aming pamumuhay, sapagkat napakahalaga po pala ng aming pamumuhay, sapagkat ito po ay nagpapakita rin na kami po ay nasa tamang katuruan. Tama po ang sinulat ng isang manunulat na ang wrong teaching is resulting wrong living, but correct teaching is resulting correct living. Nawa po ay masumpungan mo ang bawat isa po sa amin na patuloy na nangahawak sa mga katuruan ng iyong mga salita. At ito ay amin pong mai-apply, maipamuhay sa aming individual at lalong-lalo na po sa iyong iglesia. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC at kung may mga tanong po tayo, pwede po natin i-open yan at mga karagdagan, ganun din po. Sige po mga kapatid, purihin po ang Diyos sa ating pong napag-aralan. Nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer po. At kung may mga katanungan po tayo, imalaya po natin na i-open po ang ating pong mga mic
At pakisuyo na din po sa mga kapatid po kung may mga katanungan din po sa atin pong online po. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa mga questions po. Marahil po habang wala pa po mga katanungan po sa atin po mga kapatid, ako po may katanungan po doon po sa unang bahagi po ng ating pong pinag-aralan po. Tungkol po doon sa dalawa pong, yung servant and master po na pareho pong believers po. Paano po kaya kung sakali po sa workplace po? Believer po kaso sa ibang church po, pero ang halimbawa po yung master or kabaligtaran po ang servant po ay hindi po parang turing po ay isang believer or parang iba po yung treatment bilang isang believer po. Ano po kaya yung magandang attitude po o response po doon sa bagay po na yun? Okay, maliwanag kapatid na ang nais ng Panginoon ay maging tapat tayo sa kanila, maging believer siya o maging unbeliever siya. Maging siya man ay sinasabi na ibang sabihin natin na ibang church o ang point dito, believer or unbeliever, ay maging tapat tayo, maging maayos ang ating pakikitungo sa kanila. Hindi ito kulay ng denomination, no? Walang sinabi rito na yung kasama lang sa church. Although ito ay apply to all. Yung sinabi niya kasi, sabi niya, at ang mga may Panginoong nagsampalataya ay huwag mayamot. Kaya yung mga reason niya, in-emphasize ko, sapagkat sila'y pawang magkakapatid. Kung sila ay naniniwala ang nagiging problema lang talaga natin sa panahon natin ngayon is yung iba talaga is iba yung kanilang pananampalataya. Na sabi nating hidwa, talagang hindi masabing Christian sila. Anyway, doon ka pa rin bumabagsak sa unbeliever sila. Kung doon naman sa mga believer na mayroon silang ibang teaching, minsan merong mga ganon, apply mo pa rin yung pagiging yung sinasabi rito ni Apostol Pablo, yung pagbigay ng respeto, yun yung buong kapurihan. No? Yun yung nararapat. No matter what denomination, no matter, kasi nakipagtrabaho ka sa kanya. Yun yung point ko rito. Kaya nga, minsan, maging matalino rin tayo sa pagpili ng trabaho o sa ating makakatrabaho. Kasi merong mga tindahan. Halimbawa lang sa tindahan, no? Kung ako'y makikipagtinda, hindi ako magtitinda doon sa magtitinda ng beer o nagtitinda ng mga sigarilyo. Hindi ako papasok sa ganon. Sapagkat yun ay tuwiran na maaari ka na, halimbawa, kung malaki sweldo mo, makikipagtrabaho ka ba sa mga pogo? Hindi. Minsan yun yung problema. Kasi sa ayaw mo sa gusto, pag nakipagtrabaho ka sa kanila, mako-compromise yung pananampalataya mo. Kaya itong bagay na ito, sinabi ni Apostol Pablo, hindi lang para doon sa mga nagtatrabaho na, para din doon sa mga, maganda yung katanungan, para sa akin, no? Para din doon sa mga pipili ng trabaho nila. Although not necessary lahat, believer naman, no? Yung makakatrabaho mo. Kaya nga binigay din ni Pablo rito, even though na sila ay unbeliever. Or even though na sila ay mayroong other na denomination, wala tayong magiging problema doon. Importante, i-apply mo yung bagay na ito, yung respect and faithfulness sa iyong mga katrabaho. Maliwanag yon. Maraming salamat po sa kasagutan po.
Actually, yun yung binigyan diin dito ni Paul. Sabi niya, these things teach and exhort. Ituro at iaral. Not only ituro, kasi minsan parang pagka kasi nagturo ka, parang tinuro mo, parang okay na naturo ko na yan No, kailangan mo pang i-exhort. Kailangan pa itong iaral. Kung kailangan mo itong i-rebuke, kailangan mo, kasama yon sa ating pagtuturo para madala sila doon sa tamang katuruan. Kailangan mo i-correct, maraming bagay to teach. No? Kaya dito, distinct, teach and exhort. Binigyan niya ito ng diin. Kasi kung hindi, sabi nga, malalapastangan ang pangalan ng Diyos at yung doktrina, yung mga aral natin bilang mga Kristiyano. Muli po, maraming salamat po sa kasagutan po. Baka may mga katanungan din po ng ating po mga kapatid tungkol po sa ating po napapag-aralan po. Sige po, open pa rin po tayo po sa ating po mga questions po. Meron din po ba tayo kaya ang tanong po dun sa live? Sige po, last call po mga kapatid bago po tayo magwakas sa pananalangin po. Sige po, kung wala na po tayong mga tanong, purihin po ang Diyos sa atin din pong napag-aralan po at patuloy nawa ay tayo po ay magsama-sama lagi po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos bilang mga magkakapatid po. At para po sa ating pong closing prayer, kausapin po natin si Brother John na pangwakasan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po pinapasalamatan po namin ang mga salita po ninyo na nahayag po sa gabi po na ito. Muli nakita po namin ang kahalagahan po na aming pong testimony bilang mga mananampalataya. Nakita po namin na kailangan po na maging tapat po kami sa aming pong mga secular na pamumuhay sa mga trabaho po namin. At patuloy na makita po ang bagong buhay na bunga ng aming pananampalataya sa aming pong Panginoong Hesus. Nakita rin po namin ang kahalagahan po ng tamang aral dahil po dito po magmumula ang pamumuhay na ayon po sa aming pong Panginoon. Dalangin po namin nawa ang bawat isa po na sumampalataya sa aming Panginoon ay magkaroon po ng malalim po na pagnanais na matuto sa inyong pong mga salita. Amin pong dalangin ng mga kalalakinan, mga lingkod po ninyo, mga nagnanais po na magpagamit po sa inyo pong gawain. Ang mga motibo po ng mga puso po namin ay tunay po na makita po ninyo na ayon po sa kalooban po ninyo at magamit niyo po ang bawat isa sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita. At ganoon din po ang aming dalangin, ang malalim po na pagnanais na matuto, mag-aral po. Kaya dalangin po namin ang inyong pong lokal na iglesia, patuloy po sa mga kalalakinan po na nagagamit, nabibigyan ng pagkakataon po na magsalita. Aming pong dalangin po ang kasipagan po sa pakikinig, sa pag-aaral, pagbabasa ng inyong pong mga salita.
at patuloy ang banal na espiritu ang manguna po at hindi po ang mga nais po ng mga puso po namin, ang laman na kaaway po ng bagong buhay, ang old and new nature na naglalaban po sa amin. Nawa patuloy po na masunod po namin ng inyong pong kalooban. Ganon din po sa mga nakikinig. Ang bawat isa nawa ay tunay po na magkaroon po ng kasipagan din po sa pagbabasa ng inyong pong mga salita at kami po ay maging grounded po at hindi po matangay po ng mga maling katuruan, lalo na po sa panahon po namin. At patuloy ang dalangin din po namin sa amin pong series lesson sa pakikinig po online ay patuloy na magamit po ito at hindi lamang po mapakinggan kundi lalo tigit ito po ay may sa buhay po namin. Salamat po sa mga kapatid na nag-join. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit at patuloy ang dalangin din po namin ang makakapanood pa po at makakapakinig sa online. Kayo rin po ang inaasahan po namin na mag-iingat po. At ganoon din po, patuloy amin din pong hinihiling ang inyo pong pangunguna bukas po sa Baptism Fellowship Seminar sa Nueva Ecija Christian Church. Salamat po at ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po and God bless po mga kapatid. Good evening and God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless.